paakyatin na, no? So, anong gagawin natin dito? Ito ay 2 buwan, no? Ang topic natin dito ay values. So, bakit natin kailangan idaan, lahat kayo magdumaan sa values? Para matuto kayo paano makitungo sa kapwa natin mga kasamahan. Marunong din kayo paano kayo makikipag-usap sa inyong asawa or magulang or even sa mga anak. Yun ang purpose natin dito, values. Kung kung nag-aaral kayo ng high school or elementary, meron tayong tinatawag na values, no? Absent kayo nung panahon na yon at di nyo napapractice, iuulit lang natin. Okay? So please try to listen and try to magtanong kayo. Any question, you can raise your hand. Walang maling tanong. Okay? Walang maling tanong. Kung di nyo naintindihan, taas lang ang kamay. Tagalog tayo. Sino dito hindi marunong magtagalog? Yun ang problema ko. Mga Bisaya. Wala naman, no? Lahat naman marunong magtagalog, no? So, ang purpose nito is para maitama natin ang mga buhay ninyo kung nasa posisyon. Iayos natin sa tama para mabiyayaan kayo, para maging maayos ang buhay niyo, maayos kayo sa pamilya niyo. At the same time, pag maayos na kayo sa pamilya, maging maayos ang trabaho niyo dito sa ating kumpanya. Nagsisimula kasi ang problema sa pamilya. Pag ang pamilya niyo ay may problema, damay-damay yan. So, ayusin natin yung tama. So, paano natin ayusin tama? Let's go to basic values. Yung mga values natin na tinuturo nung bata pa tayo. So, ngayon, paglaki natin, i-recall lang natin yung mga tama dapat natin ginagawa. Okay? So, everybody is required to join. No? Lahat ng nasa loob dito, sa compound na ito, dapat ay required. Sino hindi required, magbabayad ng napakalaking bayad. It's either mag-attend ka, kumain, makinig, or magbabayad ka ng napakalaking bayad. Makano? 2,500 pesos. It's either magbabayad ka or mag-a-attend ka. Dalawa lang. Okay? So pag bumaksak kayo sa exam ko, ako mag-i-exam, hindi sila. Open lahat. So lahat ng sagot nasa tabi na ninyo. Kailangan ninyo isagot lang ng tama. Example, ano pangalan nyo? Pag mali sagot nyo, ewan ko na. Okay? So, dapat alam niyo yung sagot ng anong pangalan nyo, sulat lang ninyo. Okay? Now, isang ayaw ko sa mga ginagawa natin ngayon is yung pagte-text. Yung pagte-text natin dito, dapat complete Filipino, Tagalog, na hindi shortcut. Example, sino? C-N-O or S-I-N-O? S-I-N-O, ha? Mga nagsusulat ng C-N-O, ayaw ko yan, ha? Basta hanggang nandito kayo sa akin, bawal shortcut. Dapat yung ano yung tinuro ng Pilipino, Tagalog, spell ng tama. Kasi dyan nagsisimula ang mali. Okay? Kasi pagdating ng 5 taon, 10 taon, ang ako naging Q, ayaw ko. Ako is A-K-O. Okay? Ayusin lang natin. So itong lecture natin is itatama natin yung tamang buhay o tamang disenyo ng bawat isang tao. Okay? So no further ado, I will introduce ko ng ating mga guest speaker. Sila po ay natin nag-work sa DSWD. Sila ay, let me introduce si Pastor. Kailangan ko yung cellphone ko eh. Sir, pwede mo yung cellphone ko. Nagala niyo sa akin. Okay na po na.
Walang signal. Vincent, nasan yung cellphone ko? Pakikuha lang. Okay. Dito sa seminar na ito, bawal ang absent. Ngayon, naka-recorded ito sa YouTube. Pagka nag-absent kayo, itong seminar na ito, I'm just letting you know, bayad ang overtime nyo. Okay? So, hindi kayo pwedeng mag-absent. Kung nag-absent kayo, manood kayo sa cellphone nyo, o naka-zoom tayo, pwede kayong sakasakali, hindi yung bayad. Okay? Dito lang yung bayad. Unless i-report ninyo kay Cynthia. Okay? Now, wala rin pagkain pagka nasa labas kayo. Dito meron. May pagkain. Okay? Now, every series of meeting natin, meron tayong napakasimpleng eksaminasyon. Kung ano yung napakinggan nyo, hindi lang naman ang mga sagot. At lahat ng sagot, nasa sa inyo na. Nasa tabi na ninyo. Bawal lang ang cheating sa katabi. Pwede mag-cheating sa... Kung nga rin may asawa ka dito, example, si Mariel, asawa niya naririto, pwede sila mag-usap. Okay? Sabi ko kasi ito ay para sa pamilya niyo. Now, saglit lang ha. Ito na yung sabihin ko. Let us introduce our speakers right now, no? Okay po. Ang ating speaker ngayon ay isang pastor. Siya po ay, ang pangalan po niya ay si Pastor Virgilio Bongao. Siya po ay dating taga-SWD at ngayon po siya ay nagtatrabaho sa LGU. Okay? Siya po ay, he is married to Miss Beatrice Bongao. Meron po siyang 3 anak, ang pangalan PJ, Daniel, at si Elijah. Siya po ngayon ay isang marriage counselor. At siya po ay isang solemnizing officer. Ibig sabihin, may lisensya po siya. Pwede po, siya po nagfa-facilitate ng mga weddings. Okay? Another nating speaker ay si Pastor Roberto Bigtas. Siya po ay isang missionary pastor sa San Mateo, sa Ragay, Bulacan. Siya po ay, ngayon ay siya po ay, okay, nasabi ko na po. So, no further ado, let's give the floor to Pastor. Pray. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po yung mga may asawa na kagaya ni Pastor? Yan. Thank you very much. Sa mga walang asawa, pero planong mag-asawa, yan. Mga may asawang, hindi. Yung pong malapit nang magpakasal. Yun, good. Ayaw magpakasal. Ayaw pa rin. So, good afternoon ha. Nagpakilala na si Pastor. Thank you very much for inviting us dito sa ating grupo. Nagpapasalamat kami sapagkat this is a good avenue. Hindi po ito parang turuan po kayo. Kami po ay narito para matuto sa bawat isa. Okay lang po ba yun na tayong pare-pares ay matuto sa bawat isa? At isa sa magandang makita natin ay ano ba ang kahalagahan ng isang opisina na may kasamang nagtatrabaho? Ano ang aking magiging pakikitungo? Ano ang magiging asal? Mapag-aaralan din natin yung salitang pamilya, may asawa, may problema, paano pinaghahandaan yung problema at paano inaayos ang ating pagsasama. Meron din tayong issue mamaya ng pagmamagulang. So bago yan, kung bakit may papel, okay lang po ba yung mga papel dyan? Sa bawat table po ninyo ay magsama-sama po kayo. Ano po ba yung gusto nyong o yung inaasahan ninyo na pagkatapos po ng ating session sa loob ng 2 buwan, ano ang ating inaasahan
or maaring matutuhan sa ating gagawing 2 buwan every Monday. Halimbawa, Pastor, sana pagkatapos ng session ninyo ay isang magiging mabuting empleyado ako ng opisinang ito. Pastor, pagkatapos po ng ating pagtuturo ay magiging mabuting kasama ko yung trabaho ko at ako'y makikitungo sa kanya ng tama. Kasi pwedeng ang pakikisama ay mali, pwedeng pakikisama ng tama. Or pwedeng, Pastor, ngayong naintindihan ko ang kahalagahan ng pamilya, bibigyan ko na ng oras ang aking asawang babae o asawang lalaki. Ang tawag dito ay inaasahan. Ano ba yung aking inaasahan pagkatapos ng ating mga session na ito? At the end of this session, ano yung aking inaasahan? Ano yung gusto kong matutunan? Ano yung gusto kong ma-improve? Ano yung gusto kong mabago sa akin bilang isang empleyado? Okay lang po ba? In just 5 minutes, okay lang po sa table ninyo. At isulat nyo lang po, wala pong mali, wala ring mali. Lahat yan ay magiging tama. So okay lang po ba? In just 5 minutes, tatawag si Pastor ng mga tao na magsasalita. So kung ikaw po ay hindi nagsasalita sa iyong bahay o kaya madalas ay ayaw mo magsalita, dito po ay meron tayong time para magsabi ng ating nararamdaman. Okay lang po ba? Gets po ba yung sinabi ni Pastor? Inaasahan, ano yung aking ine-expect na pagkatapos ng 2 buwan na ito na pagsasanay, ano yung gusto kong makita sa ating mga pagsasanay na gagawin sa 2 buwan. Okay ba? Gets ba, ma'am? O hindi? Okay. Start now. Pwede na po. Sulat nyo lang po. Meron pong ballpen dyan, tapos meron pong pentel pen. Ano bang ating gustong matutunan sa pagpapahalaga sa values? So, ano ba ang gusto pa nating matutunan na inaasahan sa pagkatao natin? Ulitin ko ulit hindi kami magiging parang, oy, sila pastor ata, parang tuturoan kami ng marami. Hindi po. Gusto po nating tayong lahat ay matuto sa bawat isa. We can learn and we can relearn from one another. Yun. So, marami na si Sir. Inaasahan po. Yun, may nakatapos na. Thank you very much Mukhang dito sa Team A, Team B, Team C ay marami nang naisulat. Dito po sa atin, itong mga ating kalalakihan ng mga, yan, ipagtanggol natin ang ating grupo. Wala na sir. Okay? Dagdag na kaalaman, si Pastor Bo ay may asawang for almost 27 years. Ako po ay may asawa na, hindi na ako mag-aasawa. 57 na ang bigas. I am married for almost 27 years, 6 months and 13 days. Dapat alam natin ang anniversary natin, di ba? 27 taon na ako may asama at 6 na buwan at 13 araw ang aming wedding anniversary. Ako'y meron ng isang anak na babae. Ang anak ko po ay babae, nagtatrabaho din. So, dalaga pa. Pero sabi niya, Daddy, hindi pa raw siya nagpapaligaw. Pero sabi ko, anak, pwede na kasi 26 anyos ka na.
So meron akong isa pang anak, ang pangalan ay si Paul Daniel, nag-aaral sa BSU. Siya ay broadcasting kasi nung sabi niya, Daddy, gusto ko pong palitan si Mike Enriquez. Alam si Mike Enriquez, di ba? Excuse me po, di ba? Kaya gusto niyang maging broadcasting. Isa ko pong anak ay nasa PUP Santa Mesa. Siya po ay first year college. Meaning to say ay may gastusin pa rin. Ako po ay may asawang guro. Ako po ay may asawang teacher sa public school, sa SPED. Siya po ay nagtuturo ng SPED, blind, autism, lahat ng special child. So yun po. Ako po ay taga San Jose del Monte at kami po ni Pastor Bobby ay taga San Jose del Monte. Meron bang taga San Jose del Monte rito? Wala. Okay. Bago na po tayo inaasahan. Ano bang inaasahan natin? Mukhang si ma'am tapos na. Ma'am, okay lang po ba? Kayo na po ang manguna sa amin. Mamaya ipapakita natin yung ating... Ano po ba ang tingin nyong inaasahan ninyo sa loob ng 2 buwan na pag-attend ninyo? Hello. Hello. Ma-improve ang values kung paano ma-solve ang problem ng bawat family sa tamang paraan sa pagsasalita at pakikipag-usap ng tama. Okay, merong issue ng improvement, most especially to how to handle conflict. Madadaanan natin, ma'am. Mapag-aaralan natin ano ba ang mga pinag-uusapan, pinag-aawayan ng mag-asawa, and how to resolve conflict. Yung win-win parehas, hindi yung parang isa matapang, isa parang nagtatapang-tamangan, yung isa naman ay parang talo, isa panalo. We can resolve conflict in a win-win situation. Pagdadaanan po natin. Ma'am, nandiyan ka na. Baka gusto po ninyo. Yan. Maging mabuting nanay, magulang sa mga anak ko. May issue ng parenting. Pag-aaralan natin, ma'am, yung estilo ng pagmamagulang. Merong authoritative na magulang. Paano ba? Ano bang mahalaga? Disiplina, pagmamahal, puro pag-ibig nang walang disiplina. We can work together is a balanced life. Pwedeng may pagmamahal pero dinidisiplina. Hindi puro disiplina pero may pagmamahal. Pag-aaralan po natin. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead. Thank you. Mas mapalapit pa kay Lord, mas maging magandang ehemplo sa kapwa at saka po sa pamilya. Good. Mapag-aaralan po natin yan by the grace of God. Paano ba ang isang tao, bagamat nagkasala, magiging close? How can be a channel of blessing to other people? At the same time, paano ko maging mabuting magulang sa aking pamilya? Pag-aaralan po natin. So, ma'am, meron pa po ba sa gitna? Baka meron. Dapat ipanalo natin yung Team B kasi parang Team A lang ang medyo panalo ngayon. So, Team B, yan. So, Hello. Paano palaga ng asawa at buong pamilya po? pag-aaralan po natin, paano ko ba dapat mahalin ng isang asawang babae na hindi ka ibig-ibig pero dahil gusto ng Diyos, iibigin ko at paano ko sa mamahalin ng todo. Sir, pag-aaralan natin, most especially the roles. Ano ba ang tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae at anong tungkulin ng babae sa kanyang asawang lalaki at anong tungkulin ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Pag-aaralan po natin. Sige, sir. Pagkatapos po ng 2 buwan na seminar na ito, inaasahan ko po na ma-improve or ma-boost po yung pakikitungo ko po with my coworkers. Sa bahay naman po, sana matutunan ko rin po na maging in good relationship with my daughter. Good. Pag-aaralan po natin yung issue ng work ethics. Ano ba yung mga ethics sa isang kumpanya? Ano dapat gawin? Paano makisama? Ano yung aking mga values? At the same time, pag-aaralan natin, sir, issue ito ng father or parents relationship. Ano ang dapat relasyon ng isang magulang sa kanyang anak na hindi ka lang nagdidisiplina pero malapit at hindi malayo ang kalooban sa iyo. Mapag-aaralan po natin, sir. Yes, sir. Maging malaya po ang kaisipan para maintindihan po ang kahalagahan ng pamilya. Good. Naniniwala tayo kapag ang isang pamilya maayos buo, maayos ang kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya, magiging maayos ang kanyang relasyon sa kanyang pinagtatrabahuan, at tama yung kanyang kaugnayan sa kanyang kasama sa pinagtatrabaho. Mapag-aaralan natin, sir, ito yung mga paalala, tip at makakatulong sa inyo. Hello. Magkaroon po ng takot sa Diyos para po di tayo makagawa po ng masama. Yeah, mapag-aaralan po natin, hindi lang po isang takot sa Diyos, maging somehow meron tayong kwentuhan tungkol sa konting batas na merong dapat alam din natin bilang mga empleyado, bilang asawang lalaki. Halimbawa, sample,
Tama ba ang asawang lalaki ay sinisigawan? O ang babae lang dapat ang sumisigaw sa lalaki o ang lalaki lang ang sumisigaw sa babae? May batas ba na kapag ang asawang lalaki sinigawan ko si Mrs., pwede kang ihabla? Pwede, sir. Pagka sinigawan ka, pwede yon. So meron tayong ganong kwentuhan. Meron pa po ba? Last one, inaasahan pagkatapos ng session ng pag-aaral. Last one. Parang sa dulo, Pastor, mukhang may gustong magsalita sa dulo eh. Ang tingin dito ay parang, sana ako ang tawagin. Ito sir, Pastor, ito po si sir. Yan. May gustong sabihin si sir eh. Go ahead, sir. Naano ko yung telenovela niya. Good afternoon, everyone. Inaasahan ko po pagkatapos ng ating seminar na ito, ay lalo pang mag-improve ang aking mabuting mga magulang sa aking mga anak at maging mabuti pang empleyado sa kumpanyang ito. Thank you, sir. Mapag-aaralan po natin the parenting style, yung parenting pag-aaral natin, and how can improve our, yung ating pagiging mabuting empleyado, paano natin may improve. Hindi perfect, hindi ideal, pero kahit paano ay matututunan natin yung tamang pakikisama, yung integrity, yung katapatan, mapag-aaralan natin. So yun po, wala na po ba? Thank you very much sa inyong pakikisama. Ang sabi kanina ni sir, pwede tayong magtaas ng kamay. Kung meron kayong tanong, tanong lang. So this is a unhealthy discussion. Hindi lang po ako magtuturo sa inyo. Gusto ko pong matuto sa inyo para lahat tayo matuto. Ito po yung ating objective. Okay lang po ba? Pwede po bang ang lahat ng mga kalalakihan, pakibasa po yung ating objective number 1. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Good. May issue ito ng personality development at the same time merong work ethics. Pwede po bang sumunod po itong sa gitna natin? Pabasa po. Sir, ayaw pong bumukas. Yeah, next slide. Pwede po bang pabasa? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. May tatlong issue po yan. Family and marriage at the same time parenting issue. Magandang makita natin, masanay tayo na ano ba ang dapat ang tamang pagmamagulang? Ano ba ang tungkulin ng asawang lalaki tsaka asawang babae para sa kanyang asawa? Pwede po last. Ay, teka lang. Iba. Napansin po niyo yung sa dulo? Yung mabuting tagapamahala. Pwede bang masamang tagapamahala ng pamilya? Nakakita na po ba kayo ng masamang tagapamahala ng pamilya? Meron ba? Meron, di ba? Ito yung mga nagdodroga, ito yung mga nagwawala, ito yung inaaway si Mrs., ito yung binibengbang si mga anak, ito yung pinagbubuhatan yung mga anak, ito yung mga tao na parang wala nang trabaho, siga pa sa bahay. Di ba? Hindi sila mabuting tagapamahala. Pero, tingnan ninyo sa dulo nakalagay, yung pamamahala na yan, hindi lamang pamahalaan mo, kundi ipinagkatiwala ng Diyos. We are God's steward ng bawat pamilyang pinagkatiwala sa inang Diyos. Most of the time, si Pastor ay nagkakasal. Palagi kong sinasabi sa kasalan, 3 bagay. Ang pag-aasawa ay God's design. Ito'y disenyo ng Diyos. Pangalawa, ang pag-aasawa ay regalo ng Diyos. Sino pa may asawa? Alam niyo po ba yung asawa niyo, regalo ng Diyos, hindi sumpa? Regalo yan. Bagamat different background, different personalities, pero regalo yan, di ba? Kapag regalo, di ba, iniingatan, pinapahalagahan. Kaya ang asawa natin, sa ayaw at sa gusto mo, regalo yan. So, alam niyo bang asawa niyo, regalo niyo, o parang sumpa na talaga? Hindi, joke lang. And pangatlo, ito yung maganda. Marriage is a lifetime commitment. So dahil mahal mo, pinagkatiwala ang pamamahala, meron kang pag-aaral at matututunan natin, ano ang magiging ugali ko bilang asawang lalaki, bilang asawang babae sa aking kapartner at kapartner ni Mr. si Mrs. at kayong dalawa bilang mga magulang, paano pakikitunguhan yung aking mga anak. Issue ng parenting po yan.
So magandang pag-aralan po natin yan. At habang pinag-aaralan po natin yan ay isa pong bagay na Ma'am, pwede bang pabasa sa ating grupo? Ayan. 1, 2, 3, go. Pabasa po. From time to time, this is not a religious activities. Gusto lang nating sabihin, sa lahat ng aspeto ng ginagawa natin, magandang isama natin ang Diyos. Okay lang po ba? Whatever belief na meron tayo, hindi natin pag-aaralan ng religion. We will talk about the values at the same time. We will trust the Lord that one day, yung ating trabaho, yung ating ginagawa sa trabaho, yung ating pagiging magulang, pagiging may asawa, yung ating tungkulin na binigay sa atin ng Diyos, ay mapamahalaan natin ng tama at sa ating ginagawang tamang pamamahala, matutuwa ang Diyos. Diba? Nakakita ba kayo ng kapitbahay ninyo na nagagalit kayo sa kanya? Meron po ba ritong kapitbahay na nagagalit kayo sa kapitbahay? Ito, sir, meron? Meron ba rito? So ano lang, usapang Pilipino lang. Bakit ka nagagalit sa kapitbahay mo? Kasi maaring ang lakas niyang mag-trip, chismosa siya, o ano pa, lagi ka na lang ang ugali, hindi mo kaya na talagang, kung kailangan na lang umalis ka sa inyong lugar, aalis ka na eh. Nga lang, hindi ka pabayad sa pag-ibig. Pero di ba kailangan mo mag-adjust, di ba? Maraming gossip. And di ba kahit sa bahay, natututunan itong salita ng mga gossip na yan, and sometimes maia-apply natin sa ating pinagtatrabahuhan. Kasi whatever value system na meron tayo, natatransfer po yan. Bigyan kayo ng sample. Alam ko hindi taga rito yon. Hindi kayo rito. Sample lang ni Pastor. Ang sabi ng kasabihan, kung ano ang nakita sa mga matatanda ay gagayahin lang ng mga ibig sabihin, gawin nating personal. Ang nakita ng mga anak natin sa ating buhay ay gagayahin lang ng ating mga, kung anong nakita sa sir, huwag ka magtataka. Kung nagsisigarilyo siya, huwag mong pagbawalan magsigarilyo. Pag nagiinom siya, huwag mo siyang pagbawalan mag-inom. Pag nagsusugal siya, huwag mong pagbawalan. Kasi nakita sa'yo. Ito yung good news. Kung nakita ng anak natin yung magandang values, sino ang idol niya? Si tatay yun. Tatay ko yan, nanay ko yan. Diba? Ganun lang din naman eh. So magandang makita natin hindi ito sermon. Ito yung mga bagay na paghubog, pagkatuto, na isang araw gusto nating lahat tayong mabago. Kahit si Pastor. Ako po may anak na 3, hindi ako perfecto, I'm not ideal father. Meron akong time na talagang gusto ko, anak, anong masasabi mo sa daddy mo? Ano yung pwede ko pang improve? Sasabihin niya, daddy, minsan pag pressure sa trabaho mo, minsan parang yung tono ng boses mo umaangat. At nakikinig ako. So nasasaktan ka ba, anak? Yes. So anong gagawin ko, anak? Daddy, pwede bang relax lang? Tapos huwag ka magtataas ng boses. O ano bang damdamin mo pag tumataas ang boses ko? Parang feeling ko, parang lagi kang galit. Feeling ko parang nawawalan ako ng respeto sa iyo. Kasi hindi ko madama sa sinasabi mo yung salitang pagiging tatay ko. Okay ba yung pag-uusapan sa buhay, sa bahay? Yes. Magandang ang tawag namin ito sa isang usapan because this is my work. I'm involved in a social work. This is my field of profession. May tinatawag kaming family consultation. Family consultation. Ang bawat pamilya ay malayang nag-uusap. Ang bawat pamilya ay may kalayaang magsabi ng kanilang nararamdaman. Because mostly Pilipino pagtatay ganito, huwag kang sasagot. Huwag kang sasagot. Kundi papaloong ka o kaya tatamaan ka. Sometimes parenting style. Nawawala yung pagmamahal, puro disiplina. Yung iba naman puro na lang pagmamahal, wala ng disiplina. Is a balance. Pag-uusapan natin po yan. Magandang binabalansin natin yung parenting style sa issue ng pagmamahal at pagmamagulang. So ito yung ilang mga issue natin. Ito yung work ethics. Mahalaga na natututunan natin ano ba ang etika sa trabaho. Tama ba na kapag nagtatrabaho ko at sinabi ng aking kaopisina na, sige medyo relax lang tayo kasi nakakota na tayo o kaya ay may mga tao na akala nila pagka hindi nakikita ng mga boss ay okay lang. This is, I assure you. Nakikita man o hindi ng boss ang ginagawa natin, merong isang nakakakita sa atin. At alam na natin at ang Diyos.
So mahalagang pag-aralan natin yung etika. Mamaya, didipay ni Pastor. Mahalaga ba yung pagpapasakop sa authority? Tama ba? Pag ang mga, sino rito yung nag-abroad? Mga nag-abroad. May nag-abroad ba? Ma'am, saan kayo sa abroad? Ano po ang nakita niyong pagkakaiba sa issue ng pagpapasakop ng Pilipino dito sa Jeddah pag nasa abroad? Mas religious sila sa respeto natin. Ano yung madalas na parang pwede natin gawin dito na doon hindi pwedeng gawin? Sa akin, Batas nila? Sige, yes, ma'am. sir. Tsaka respeto na din sa bawat babae, dating sa lalaki. Dito sa atin, pwede kang sumipol, pwede mong sipulan, kasi nasa bansang Pilipinas. Sa bansang abroad, bawal. Si Sir may sasabihin. Sige Sir, ano po ang pagkakaiba Sir? Ano ang ilang disiplina? Ang ano lang doon is kailangan sumunod ka sa batas nila. Doon, hindi ka pwedeng mag-drive nang wala kang lisensya. Hindi lang pwede passport lang ang dala mo. Saka yung work permit mo kailangan lagi mong dala. Baka pag hindi mo dala, pwede ka lang deport. Dito sa atin, kahit nga wala kang lisensya, nakakalabas ka ng motor. Only in the Philippines. Di ba? At pinapayagan ng mga magulang yung anak nilang magmotor kahit walang lisensya. Kaya pag nahuli, kawawa. Hindi ako nagpapatama. Ako po ay may anak din. Marunong yung mga anak ko magmotor pero never ilabas yung aking sasakyan sa labas ng bahay. Doon lang pa. Bakit ang hirap gawin ng isang Pilipinong sumunod pag sa ating bansang Pilipinas? Pag sa ibang bansa, nakakasunod tayo. Is it because malaya tayo makagagawa ng gusto natin sa ating lugar na ating bansang Pilipinas? O dahil may mga boundaries at saka limitation doon kaya tayo sumusunod? Diba't maganda rin naman na kahit nasa malayong lugar tayo, ay kaparehas din ang ginagawa natin sa ating lugar. Halimbawa, nakapunta ko ng Japan. Sa Japan pala ay bawal tumawid agad, lalo na kapag ka naka-red na. Sa ating kahit na red na, dire-diretso pa rin, di ba? Kahit na red na, ako rin po yung nagmumotor, nagsasasakyan nagmumotor. Pero hindi ko sinisiraan, ako po yung gusto ko rin magdisiplina, pero at matuto. Lahat tayo nasa issue pa rin ng pagkatuto. Ang sinasabi lang natin, ang hirap nating sumunod. Hindi na po ako lalayo sa aming subdivision. Mostly po ng kapitbahay ko ay police, OFW at saka teacher. At karamihan po sa mga laging usapan po sa aming subdivision, pagdating po ng alas 10 ng gabi, wala na pong karaoke. Ganun din ba sa inyo? Sa aming lugar, alas 11 na, gusto pa rin magbidyoke. At sasabihin sa ng police, Pastor, minsan lang naman kami magbibidyoke, pagbigyan mo na kami. Anong sasabihin mo po kung ikaw ay hindi pulis? Okay lang yan, sir. Walang problema. Nagkakaintindihan tayo. Palang paano yung mga naapektuhan nagtatrabaho ng gabi? May mga babies, mga call center na kailangan nilang magtrabaho. So, inaaprobahan ba yon? Sa atin pwede. Pero sa ibang bansa, bawal. Di po ba? Bawal. Mapag-aaralan po natin yan, yung submission in authority. Bakit mahalaga nagpapasakop tayo sa may-ari ng opisina? Anong kahalagaan ng pagpapasakop natin sa sa may-ari ng kumpanya? Bakit mahalagang sumusunod ako sa boss? Magandang makita nating lahat. Ako po yung nagtrabaho kagaya ninyo. I work for more than 18 years. Ako po yung nagtrabaho at medyo alam ko po yung issue ng pagtatrabaho. Alam ko po yung issue ng performance-based appraisal. Alam ko po yung issue ng work ethics na kapag trabaho si Pastor. And magandang makita natin muli tayong matuto at bumalik dyan. And ito po yung pinakagusto ko sa lahat. Magandang pag-usapan natin ang pamilya at pag-aasawa. Sapagkat napakalaking porsyento ng sinabi ni Pastor, kapag ang pamilya magulo, chances are sa trabaho, naguguluhan ka. At kapag naguguluhan ka sa pinagtatrabahuan mo, hindi rin tama ang pakikitungo mo sa kapwa-trabaho. Limawa, nag-away kayo ni Mrs. Sir. Tingin mo makakapagtrabaho ka ng maganda? At nagte-text ay sige, huwag ka nang uuwi, wala ka nang dadat nandito, lahat ng damit mo nasa labas na. Tingin mo makakapagtrabaho ka? Better to sick leave o kaya mag-leave ka na lang. Pero pag pinilit mo, baka nasa makina ka pa, baka maputol pa yung makina, hindi yung kamay. Di ba? It affects kapag hindi tama
ang iyong relasyon sa iyong pamilya, maapektuhan ng pagtatrabaho mo. Pero kung maayos ang iyong pakikitungo sa iyong pamilya, hindi perpekto, magiging maayos ang trabaho mo sa pinagtatrabawan at magiging tama yung aking kaugnayan sa aking mga kasama. Pag-aaralan po natin yan. So magandang issue ng understanding marriage, pag-unawa sa pag-aasawa. Dapat nauunawaan natin at naintindihan. At ito yung pinakamahirap na nangyayari sa sitwasyon ng pamilya. Pwede ba akong humingi sa inyo ng tulong? Ano ma'am ang madalas pinag-uusapan at pinag-aawayan ng mag-asawa dito sa maraming kababayan? Sandali lang po, dyan lang po kayo. Dito muna sa mga kababayan. Wait lang, mukhang hindi kayo nag-iintrega. Teka lang, ano po madalas ang pinag-uusapan at pinag-aawayan? Wait lang kayo wait lang, may time kayo. Dito muna. Ano po, talagang, pagbigyan na natin to, medyo talagang gustong-gusto na. Sige sir, sabihin mo na. Wait lang tayo pera. Number 1. So pera, si sir. Bakit sir pinag-uusapan ng pera at paano nyo pinag-uusapang wag pag-awayan ng pera? Paano? So wala nang away kayo nun? Okay, good. Basta nababudget niya ng maayos. So paano kayo mag-aaway sa pera kung wala kayong problema sa pera? Pag naghihingi yung bata, wala na siyang maibigay. Oo, napunta na sa Shopee. Ay, hindi, walang gano'n. Totoo po yun, Pastor. Totoo yun. Walang gano'n. So, balik tayo rito. Ma'am, gusto kong kausapin ng mga magagandahang mga may asawa at saka dalaga rito. Pwede niyo ba akong tulungan? Anong madalas pinag-aawayan ng mag-asawa? Teka lang, may mic po kayo. Okay po, magandang hapon po sa lahat. Ang mostly po sa pag-aawayan po na mag-asawa ay yung bisyo. Babae, alak, Totoo ba yan, sir? sigarilyo. Totoo ba yan sa inyo? Totoo raw, umaamin naman sila. So sama na natin. May tawag kami dyan sa basketball, basko. Babae, alak, sugal, and company. Nang bababae na, nag-aalak na nagsusugal pa, marami pang barkada. Kaya huwag kayong sasama sa paligan ng basko. Ang tawag sa kopanan na ito ay babae, alak, sugal, and company. So dito tayo sa dulo. Pwede kong marinig. Sige sir, sasunod kaya. Sige sir, anong madalas pinag-aawayan? Ako, wala namang pinag-awayan ng asawa ko. Huwag yun ang sabihin yung problema nyo Yun lang nakikita nyo lang. Linggo, ang binibigay ko sa kanyang pera, yung report. Sa loob ng 2 linggo kong sahod. Report ang binibigay ko sa kanya. Kaya lang nagagalit ang asawa ko sa motor. Sa motor? Noong 1996, naguhulog na ako ng motor hanggang ngayon. Puro na lang motor. Yan ang nagkakagilit kami. Sa ngayon, ang motor ko, 8. Binintan niya. Kay sir, hanggang ngayon naguhulog pa rin ng motor. So, Motor siya nagagalit sa akin. Hindi pera. hindi pera sa motor. Baka maaksidente ka, sir, o kaya hulog ka ng hulog. Marahil napapagod na si Mrs. sa pagbabudget na palaging percentage ng income pupunta pa sa pambayad. So, possible. Babae, alak, sugal, pera. May sinasabi si sir. Ito maganda kay si sir. Minsan talagang pinag-aawayan to. Sige, sir, sabihin mo na. Huwag ka na mahiya, sir. Ay, ito pala, sir, Ayan. Pakipagtalik, sir. Ano, sir? Pakipagtalik po. Sex, pinag-aawayan. Okay. Minsan ba pinag-aawayan ng mag-asawa yung sex? Teka, lahat pag sa sex marami, no? So, okay, mag-alala, may asawa ako, naintindihan ko yan. So, paano kayo mag-aaway, sir, sa sex? Madalas. Pag ayaw ni Mrs. Pag ayaw ni Mister. Hindi, madalas po kasi ako tumanggi. Madalas siyang tumanggi. Ano po kasi? Payag ba kayo? Ay, sige, sir. Sige lang, go ahead. Sandali lang, awat lang. Sige, sir, pakisabi. Madalas po kasi sinasabi sa akin, Daddy, wala na akong panty. Sasagutin ko po, sige, bibili tayo bukas. Sabi nila, ang pogi mo raw, sir. So, kidding aside, talagang minsan Yan. So, dapat magandang matutunan natin, ang sex ay hindi bawal. Sex is God-given. Ito'y pinagkatiwala ng Diyos. If you read nga, pagka nabasa nyo sa scripture, hindi nyo ba alam, sabi rin ng katawan ng lalaki ay pag-aari ng asawang babae
At ang katawan ng asawang babae ay katawan ng asawang lalaki. Nga lang ito yung timbre sa mga lalaki. Ang mga lalaki kasi parang laging nasa taga San Lazaro. Alam mo yung taga San Lazaro? Yun na nga hinete. Kahit pagod na si Mrs. gusto mo pa rin. May timing, sir. May timing, may favor, at saka may schedule. Di ba? Dapat hindi pwedeng dumikit lang si Mrs. gusto agad. Ang mga babae pag dumikit, hindi ibig sabihin gustong makipagtalik. Tama ba? May asawa ko naglalambing lang. Ang mga lalaki, iba agad ang isip, shh! So, alam ko na, may kwarto ba rito? Walang ganon. Pag-aaralan natin yan. Ano ba yung tama? Yung purity ng sex na ito. Na sinasabi ng Diyos na tamang-tama. And pag-aaralan natin, tama ba yung sex na hindi ka kasal, pwede kayo mag-sex? Yung bang nagle-live-in sa inyong pananaw, okay lang na nagsisex? Ayan okay lang magtanong, huwag kayong mag-alala. Sanay si Pastor sa ganito, okay, may asawa at pinag-uusapan niya hindi lamang sa magantong seminar. Kahit sa simbahan. Ano, sir? Ito si sir may sasabi. Okay lang ba yun, sir? Mga kababaihan, dito na ako. Tama ba ang mag-asawa na hindi kasal ay pwedeng magsama at mag-sex? Huwag niyo ako mamisinter, sabi si Pastor ata ito, may mali siya, wala. This is part, nagtuturo po ako nito, even sa Population Commission, part of my training. Palagay. Hindi, very good si ma'am. So, ang magandang paalala namin sa aming usapan ni Sir, possible, magkakaroon dito ng isang mass wedding. Isang kasalan na pwedeng magkasal ang mag-asawa rito na hindi pa kinakasal at pwede nating ituwid ang kasalang ito. So, pwede na kami maging ninong. We can help on the process of papers. We can help sa ceremony. Bakit natin pinag-uusapan ito? Para ang isang pamilyang tama ang ginagawa sa harapan ng Diyos ay nagiging tama ang kanyang relasyon sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. At nai-enjoy ko yung isang bagay na regalo nang wala kong guilt feeling. Di ba? Minsan, merong guilt feeling, di ba? Kasi sabi ng iba naman mga liberal, ay bakit? Wala namang mawawala sa akin, lalo kung lalaki ako eh. Kala mo lang, may nawawala. So pag-aaralan natin, wag muna ngayon kasi malalim yan. At saka sexualidad, magandang makita natin yung sinatawag na manhood, yung man ng babae, ano ba ang gender. Magandang makita natin, ano ba ang disenyo ng Diyos sa isang lalaki at babae. Pag-aaralan natin. Sir, ayaw pang bumukas. Pag-aaralan din natin yung parenting, yung panimula sa pagiging magulang. Sa lahat ng mga may anak dito, sino po yung mga may anak? Congratulations. Alam niyo ba ang bata ay regalo ng Diyos? Sabi ro, nabasa ko sa isang talata, children are heritage from the Lord. Ang mga anak ay regalo ng Diyos sa inyo. Pero dahil regalo yan, iniingatan, ninonurture, pinoprotektahan. Dapat masanay din tayo na ang trabaho nating bilang mga magulang ay hindi lamang magpakain, hindi lamang magbigay ng magandang edukasyon, hindi lamang protekta ng kanilang mga buhay, pero magandang laliman natin sa isyu ng pagtuturo ng pagmamagulang. At magandang maituro natin ng konti, babalik lang tayo, paano ba dapat pangangalagaan yung mga anak natin, di ba? May mga, I give you one kwento. Long time ago, ako po merong naging kliyente na anak po ng mayor. Di ko sasabihin ng lugar, privacy. Siya po ay magandang lalaki, naglayas po siya sa kanilang lugar. Ang nanay niya po ay doktora, ang tatay niya po ay mayor. And one day, dahil sa kakulangan ng panahon sa pagmamagulang ng kanyang mga magulang, naglayas po siya. Alam niyo ba kung saan siya pumunta? Sa crossing. Sino ang pamilyar sa crossing? Crossing, bago po siya mag-show Boulevard. Lumayas po siya, isang magandang lalaki. Nung in-interview po namin ang batang ito, dalawa lang ang sagot niya. Bakit ka lumayas? Una, walang panahon yung aking daddy at walang panahon yung aking mommy. Pangalawa, hindi lamang issue ng quality time, wala talagang oras. Sapagkat dahil sa maraming pera, ipinagkatiwala sa yaya ang kanyang buhay. Okay ba yon? Yes. Pero iba yung need ng bata. So magandang makita natin na hindi porket nagpo-provide tayo ng pangangailangan sa anak natin, yun lagi ang kailangan ng anak natin. Anong madalas na kailangan ng anak natin? Pagmamahal, seguridad, at
oras. Kulturang Pilipino, pagkatapos natin ng trabaho, wala tayo sa bahay. Wala rito yon. Nag-interview na ako rito, wala kayo rito. Yung iba, nasa barkada na. O kaya nandun na sa sabungan. Mabuti pa ang manok, may vitamins. Si Mrs. wala. Di ba, mga manunong, hindi walang mananabong dito na balitaan ko wala. Buti pa ang manok, mayroong vitamins. Si Mrs. kahit vitamins, si wala. Bakit? Isu ng pagmamagulang nakakalimutan nila. Lang trabaho natin bilang mga magulang ay protektahan, pangalagaan ang ating mga anak. Pagpuprotekta sa aking pamilya, pag-aaralan po natin yan. Unang pag-aaralan po natin next. Mga susunod na panahon, ano ba yung issue ng etika sa pagtatrabaho? Bakit mahalaga ang katapatan? Bakit mahalaga yung paggawa ng tama kahit walang nakatingin? Okay lang ba yon? Na kahit walang nakatingin, kahit wala ang boss natin, we do our best na maging matapat tayo. Kasi tatlong bagay. Because the Bible says, nakita ko sa Bible, God created us to be productive. Gusto ng Diyos maging produktibo ka. Pangalawa, kahit papano may pananagutan tayo sa ating pinagtatrabahuhan. Kasi sila ay ginamit din ng Diyos sa inyo para tayo ay bigyan ng hanap buhay. At pag sinira natin yung ating integridad, tatlong bagay mangyari sa atin. Marahil pwede kang ma-demote, pwede kang masuspende, or pwede kang mawalan ng trabaho. At sa kawalan mo ng trabaho, maapektuhan ng pamilya mo. Wala kang pang sustento kung anak mo ay nagkokolehiyo. Kaya mahalaga palagang pag-aralan, issue ng integrity. Ano bang sukatan ng integrity? Pag-aralan po natin susunod. Bakit mahalaga yung kasipagan o diligence? Bakit mahalagang we are committed to do the task that God has given to us or ng ating opisina? Bakit mahalaga yung issue ng committed tayo sa ating ginagawa? Mahalaga ba yung pagiging masipag? Nako. Galing po ako ng Japan, nagtrabaho po ako dahil nagbantay ako sa kapatid ko. Kaysa naman ako tumambay kasi yung kapatid ko nasa ospital, yung pamangkin ko po ay hindi marunong mag-English. Kaya sabi ng kapatid ko, Kuya, ang bantayan sa ospital, 6 to 7 lang isang oras. From morning hanggang alas 5, wala kang gagawin. Pwede kang magtrabaho kasi yung kapatid ko, salamat sa Diyos, supervisor. And yung etiketa ng kasipagan doon sa aking pinuntahan, kung ang pasok ay alas 8, nandun na ang empleyado sa kanyang pinagtatrabahuan ng 7:45. Alam ko kayo rin yon. At dito lang tayo nakakita. Mabuti nga, blessed tayo, no? Sa Japan, walang merienda time. Dito ba, sir, may merienda time? Wala rin o meron? Buti pa sa Pilipinas, meron. Pag pumunta kayo ng Japan, walang merienda time. Yun, ako may trabaho, walang merienda. Lunch lang. Diba? Mapalad tayo, diba? Nga lang, kahit sa oras natin na binigay sa atin ng pinagtatarabuhan, nag-lunch na, ang balik na 1:30. Kasi, di ba? Tapos saka babalik kasi ugali ng mga Pilipino na may time card, i-time card mo na lang ako pag nauna ka. Wala akong pinatataman, hindi ka kayo yun. Hindi kayo yun. Ibang mga kumpanya. Kahit yung sinasabi yan, mahalaga yung kasipagan at katapatan sa ating trabaho. And then maganda yung disiplina. Pagsunod sa mga panuntunan, yung oras, yung punctuality. Di ba? Maganda yung may oras, tama tayo sa oras, tama tayo sa ating ginagawa. And magandang yung pananagutan sa sariling gawa at resulta. Kapag maayos tayong empleyado, maayos ang pakikitungo, maayos ang opisina, maganda rin ang pakikitungo ng bawat isa. Tama po ba yan? Parang galit na kayo sa akin, ha? So, pinapaalala lang ni Pastor po ito. And then, mahalaga ba yung pakikisama sa bawat isa? Ano ang bunga kapag ka merong teamwork sa pagtatrabaho? Yung hindi ka lang nakikisama pero maayos ang iyong relasyon sa iyong pinagtatrabawan. Ano ang magiging benefits niyan? Pag maayos ang teamwork, sir. Sige, sir. Magaan magtrabaho is like a basketball, di ba? May teamwork. Ano pa, sir? Ano? Magiging mabunga, magiging successful ang inyong trabaho. Kung maayos ang pakikitungo mo sa trabaho, nagbubunga ito ng alin? Ng tiwala, ng pamunuan at magiging daan sa pag-unlad ng iyong karera. Mismong yung pinagtatrabahuan, nakikitang, ito maayos to ah. Maganda yung trabaho, on time, punctual, masipag, trusted, may integrity. May promote nga natin, hindi ko sasabihin yung pangalan, meron ako na-interview kanina rito, sabi niya, Pastor, ito lang dati yung trabaho ko. Now this is my position. Kasi ang promotion na i-earn. Hindi yan bastang, ang gandang lalaki mo, ang sipag mo, bukas ikaw na rito
Diba, na-earn yun, tama ba? Lahat tayo dumaan sa mahirap na kalagayan pero somehow may promotion. Magandang pag-aralan natin pati yung pakikisama sa bawat isa. So later on, yung magiging trabaho natin magiging tama. Pero magsasalita, Pastor, sige. Sir, ano ang bunga ng pakikisama? Mabuting pakikisama sa pinagtatrabahuan. Nagiging mabilis yung pagtatrabaho. Yes, kasi yung isa ayaw magtrabaho, tinatamad na, tapos ayaw makisama, naapektuhan ng ating production. So mahalaga yung pakikisama sa bawat isa. Mahalaga rin yung submission kaninang binabanggit ni Pastor. Ano ba yung kategorya ng mga taong dapat magpasakop? Mahalaga bang nagpapasakop tayo sa pamahalaan? Mahalaga ba itong issue na ito? Yes. Mahalaga ba na pag hindi ka sumunod ay mayroong consequence? Tama ba may consequence? May consequence kapag gumawa ka ng isang bagay na alam mong tama pero mali. May consequence. Halimbawa, kapag inabuso mo yung katawan mo, so natutulog ka ng alas 3 ng madaling araw, tapos gumigising ka ng alas 6, papasok ka, o kaya ay, ano pang gagawin mo? Ano pang magiging consequence? Kapag hindi kayo to, nagbibisyo ka, nambababae ka pa, puyat ka pa, so magkaka-apekto ba ng katawan? Yes. Hindi lamang na-apekto ang sarili mo, pamilya mo, katawan mo, trabaho mo. Kasi wala ka ng lakas magtrabaho, inaantok ka na. Diba? So, ayun ang mangyayari. Kaya mahalaga yung issue ng mga pagsumusuway. Maganda rin pag-aralan natin ano ba ang dapat maging kaugnayan ng empleyado sa may-ari ng opisina. At ano ang dapat ang relasyon ng may-ari sa kanyang pinagtatrabaho. Alam niyo, napakapalad ninyo. Salamat sa buhay nila, sir. Praise God. Si sir, ang kumpanyong isa sa pinakamapalad. Nag-aaral na tayo, may merienda pa tayo, ano pa? May overtime ka pa, nakaupo ka lang, kumakain ka, may sweldo ka pa. Saan ka pa? Sana all. Diba, napakapalad natin. At itong benepisyo ng ating pag-aaral ay hindi para kina sir. Ang benepisyo nito ay para sa inyong lahat. Sapagkat naniniwala tayo sabay-sabay, kung tama yung ating pananaw sa Diyos, maayos ang pamilya, tama yung aking pakikitungo sa aking asawa, maayos ang aking pagmamagulang, maayos ang aking etika sa pagtatrabaho, tama yung aking role and responsibility na gagawa ko, maunlad ang isang pamayanan at maunlad ng isang opisina. Pero kapag magulo ang pamilya, naguguluhan ng isang pamayanan, chances are magulo rin ang opisina. Dahil hindi tama ang kaugnayan ng bawat isa. Ulitin ko ulit, you are blessed. Napakapalad ninyo. Kaya sa pagiging mapalad ninyo, ang gagawin lang natin matuto. Okay lang ba? Matuto tayo sabay-sabay. Ito yung pinakagusto ko rin, buhay pag-aasawa. Because I am a marriage counselor, madalas maraming problema sa pag-aasawa. Magandang pag-aralan natin, ano ba ang kwento ng istorya ng pag-aasawa? Bakit may sigalot? Bakit may nag-aaway? Bakit hindi nagkakasundo? Bagamat there is no perfect, there is no ideal marriage because we are imperfect being, magkakamali tayo. Pero bakit sa disenyo ng Diyos, ang mag-asawang pinagsama, palaging nagrarambol? Pag-uusapan natin. Ano ang sagot? Paano tayo maayos ang lahat ng iyan? Okay lang ba sa ating pag-aralan ng buhay pag-aasawa? So, good. So, iwanan na lang ang ating mga asawa para walang problema. So, walang ganun ha. Huwag natin iwan. And naniniwala tayo pag-aaralan natin yung salitang pamilya. Yung pundasyon sa pamilya. Pwede po bang pabasa sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Ang pamilya. Ano ang unang nakita natin dyan? Ang isang pamilya ay binubuo ng asawa, asawang lalaki, asawang babae, at mga anak. Hindi ko sinasabing pagkawala kang anak, hindi masaya at hindi kompleto ang buhay. May anak at wala, pamilya yan. Masasabi ko. At ang maganda riyan, ang pamilya pala ay dinisign ng Diyos. Nung magkagustuhan kayo na magkaigihan kayo ni Mrs., ang layunin pala yan ay pagsasama. At magandang pag-aralan natin. Konting kilig. Naalala nyo nang naliligaw kayo kay Mrs. pag sumasakay ng jeep, sino ang unang sumasakay? Lalaki, babae. Ingat ka. Wow, di ba? Tapos sasabihin ng driver, puno na. Sabit lang ako, sir. Oh, di ba? Sumasabit ka. Pagbababa, sino unang bumababa? Lalaki, babae.
lalaki. Ingat ka, di ba? Sweet na sweet, no? Ngayon, tingnan niyo yung sa ating kapaligiran. Kapag may Egypt, sinong unang sumasakay? Bisan mo, malilay tayo. Ang asawang dati niyang pinuhunan mag-imbes ay naging parang aso sinusutsutan. Magandang pag-aralan natin, ang asawa, ang pamilya, dinesign para sa magandang pagsasama. Merong procreation, merong pag-aanak, regalo, at merong pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Pag-uusapan natin yan. Ano ang tamang parenting? Maaalala natin, pag-aaralan natin yan. And then magandang pag-aralan natin, ano ba ang role ng asawang lalaki sa kanyang pamilya? So magtatanong uli ako dito ulit tayo sa kalalakihan. So, pwede ba ako magtanong? Sino po ang may asawa rito? Sir, mamaya na kayo Marami na kayong sagot. First honor na kayo sa akin. May asawa kay sir? Ay, kay sir. Kay sir. Kay sir. Sir, okay lang. Sa tingin mo, ano ang tungkulin mo bilang asawang lalaki sa asawang babae? Kuha lang tayo ng konting tip. Hello. Yeah. Kailangan mahalin natin yung asawa natin. Okay. Kasi isa yung regalo sa Diyos para sa atin. Kung mag-asawa tayo, huwag nating lokohin. Yun lang. Okay, yun. So, bigyan natin si sir ng 3 palakpak. Huwag lokohin. Dito naman tayo sa... Sino ba yung mga may asawa rito sa gitna? May asawa po ba? Si ma'am may asawa. Ma'am, nakikita ko kayo sa baba na nag-CR ako Pwede ko ba bang malaman kano ba ang tungkulin ng isang asawang babae sa asawang lalaki? Okay lang po ba? Malaman natin. Sige, ma'am. Bilang tungkulin ko sa asawa ko. Sandali lang. Pangangalagaan ko siya, alagaan ko siya, pati pamilya ko, lalo-lalo na ang anak ko, kaisa-isa. Yun po magiging tungkulin ko. Bigyan niyo ako ng practical na pag-aalaga sa asawa ninyo. So, para baka makakuha ng tip tong mga dalaga natin So, tatabihan agad. Pagtabi, may sweldo ka na ba dyan? Hindi. Sige ma'am, paano? Pagka umaga po, iinit ko po siya ng tubig para panligo niya. May kape pa yan, With kape pa po yun. Wow. Siyempre po, bago po kami Sandali lang mga kasama. Go. Siyempre po, may pampalakas po yan. Kaya araw-araw po, pumapasok ng maaga. Ano ba yung pampalakas na yan? Ang pagmamahal. Wow. Sa mga walang asawa dito, narinig nyo ba? May tip na kayo So, magandang pag-asapan natin yung issue ng role ng marriage, di ba? Na maraming Pilipinong alam lang pag-asawang lalaki nagpo-provide. Ano pa? Nagbibigay good provider lang. Pero nakakalimutan yung dalawang issue. Mahalaga sa babae yung pagmamahal. Mahalaga sa inyo yung security, di ba? Mahalaga rin sa inyo yung respeto. At mahalaga sa inyo ay yung ATM nila, di ba? So, sweldo, di ba? Aminin. Pero iyon yung konteksto na dapat ibigay ng lalaki. Pag-aaralan natin. Ang mga babae naman, ang mga lalaki, ano ang dapat tungkulin? Yun nga, sinabi ni Sir, mahalin, ingatan. Pero hindi nagtatapos doon. Kasi ang pag-aasawa is a long journey, di ba? Mahabang buhay yan pag-aaralan natin. So, nakita ni Pastor Jan, tingnan natin, ang trabaho ng lalaki, pag-aaralan natin, kailangan ng may pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng Diyos, ninonoris ang asawa, chine-cherish, at dapat ang lalaki nililid niya ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Dapat kilala niya yung asawa niya at pinaparangalan niya. Ito naman yung mga babae. Dapat ay pinamahal din si mister, nagpapasakop. Dito ayaw ng babae magpasakop, lalo kung ang babae may trabaho. Tapos si mister walang trabaho. Paano kung magpapasakop sa isang tamad, manginginom, babaero, sugalero? Magpapasakop ba ako? Baka ang tendency niyan, iwanan mo na lang, di ba? Pero magandang pag-aralan natin later on. Ano ba yung salitang submission? Submission, it doesn't mean inferiority. Kaya ka nagpapasakop pag-aaralan natin. Ang definition. Mahalaga ba sa mga babae dapat irespeto ang asawang lalaki? Yes. Tayo mga lalaki, ayaw natin na maraming salita, di ba? Tama ba? Pero likas talaga silang masalita, kailangan nating mag-adjust. Di ba? So in marriage, adjustment, at the same time, acceptance is very much important.
Kaya talagang ang pag-aasawa ay hindi talaga magkaparehas na magkaparehas. Pag-aaralan po natin yan. And then, yung 5C. Ano ba yung isang 5C ng isang matatag na pamilya pag-aaralan natin? Mahalaga yung pangako mo sa bawat isa. Kaya ako ina-advise ko kapag ang bagong kasal, ipaserox ng 3 yung marriage contract. Yung isa ilagay sa baul, yung isa ilagay sa kwarto para pag inaaway ka, sabi mo, ayan, no, ayan, nangako ka noon, meron ka pang pirma. Ngayon, tumataas ang high blood mo, sinisigawan mo na ako. At yung isa, ibigay mo sa kumpanya ni Mister para lang lahat ng kanya iyo pa rin. Mahalaga yung issue ng pangako. Mahalaga yung pakikipag-usap. Mahalaga yung conversation. Mahalaga yung communication. Mahalaga yung kasanayan at saka pagtatalaga ng bawat isa. Pag-aaralan natin ng mas malalim yan. At magandang pag-aaralan natin yung pangunawa sa pag-aasawa. Makita natin ang pag-aasawa pala ay galing sa Diyos. Hindi yan 2 puso lang nagmahalan. Mahalagang makita natin ang pag-aasawa ay mabuting bagay. Bagamat may kahinaan, may kakulangan, pag-aaralan natin yan. Magandang makita natin ang pag-aasawa ay isang institusyon na dapat parangalan. Pag-aaralan po natin yan. Magandang makita natin ang pag-aasawa ay isang sagradong pakikipagtipan. Na disenyo pala ng Diyos sa isang lalaki at babae na pag nagsama sila, hindi lang mamamahala, hindi lang magkakaanak, hindi ka lamang good provider, ito ay isang sagradong pakikipagtipan. Madalas sinasabi na sa amin sa kasalan, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng pera, ng binan, ng kasalanan at ng problema. Because I believe and we believe, naniniwala tayo, marriage is a lifetime commitment. Sino rito yung may 30 years ng may asawa? Thank you very much, sir. You are faithful. Thank you very much. Congratulations. Palakpakan natin si sir. Bibihira yan, di ba? Meron pa bang mas tataas kay si sir na 30 years? Malibang kila sir, meron pa ba? Meron pa ba rito mas mataas kay sir na 30? Di ba? Magandang pag-aralan natin yan. Paano na preserve yung pagsasama sa ganong taon na yan? Ano ang sekreto? Ano ang dahilan kung bakit may pagsasama na yan at napipreserve? Pag-aaralan po natin yan. Magandang makita natin ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae. Alam ko marami rito magtataas ng kilay lalo sa iba, pero me as a minister of the gospel, hindi ko po ito ipipilit sa inyo, pero ito yung sabi ng Diyos. Nasa inyo po yan. Pero magandang makita natin, ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng isang lalaki at babae. So, ang pag-aasawa ay pag-iisa o pagsasama ng dalawa, di ba? Yung mga kinasal, nagiging kandila, 3, di ba? Yung 2 kandila ay sisindihan ng gitna, nagiging isa sila. Pag-aaralan po natin yan. Kaya sabi rin, and the two shall become one. Kaya ang katawan ko ay hindi lang pag-aari ng aking sarili, ang katawan ko ay pag-aari ng aking asawang babae. Kaya kapag sinabi ko kay Mrs., may schedule tayo 2 weeks before. Dapat si Mrs. hindi ako tatanggihan. Kasi siya ay sa akin at ikaw ay sa kanya. Hindi lamang sa issue ng sex, issue ng decision making, pagpaplano ng buhay, pagsusolve ng problema sa pamilya, pag-handle ng mga anak, finance. Lahat ito ay dapat pinag-uusapan. Tama ba, sir? Naka 30 years si sir eh. At magandang makita natin ng pag-aasawa ay lakbay ng pag-ibig hanggang sa kamatayan. Till death do us part. At hanggat nabubuhay ka, ang mata mo na kay Mrs. lang at kay Mr. So dapat medyo yung issue ng faithfulness pag-aaralan natin. So pag-aaralan natin yung handling conflict, paano ba pinaghahandaan na kapag may nag-aaway, ano ang magiging tugon ko, ano yung aking response kapag nag-aaway kami, kailangan ko bang sumigaw, kailangan ko bang lumayas, kailangan ko bang iwanan si Mrs., kailangan ko bang batukan, kailangan ko bang sampalin para tumigil, o kailangan ni Mrs. na tumigaw ng sumigaw at hindi lamang sa magiging hysterical, kundi historical. Alam niyo hysterical? Historical. Yung naging hysterical ng babae tapos nagiging historical, yung lahat ng sama ng kalooban niya sa asawa niya ay binabalik-balikan. Tip lang mga guys ha, pag nag-away kayo, wag na yung nakaraang dekada. Kung ano lang ang pinag-aawayan, yun lang ang pinag-uusapan. Kaya nagiging hysterical na may historical. Eh kasi ganyan ka, mana ka sa tatay mo, mana ka sa binan ko naman eh. Kaya minsan lalong lumalaki ang away. We will study about that, paano mag-handle ng conflict. And then ito yung ating mga pwedeng paraan, tumakas ba? Aatakihin ko ba yung aking asawa
o gusto kong magkaroon ng kapayapaan? Maging peace lover tayo bilang mag-asawa. Pag-uusapan din yung sex, hindi bawal yan. Magtatanong si pastor, sa inyo bang bahay, tinuturuan nyo ang mga anak niyo about sex? Sinong nagtuturo ng sex sa mga anak? Di ba eskwelahan? Dapat ang unang nagtuturo dyan, tayo. We parents, we are the teacher, we are the educator, and we are the model. Dapat ang unang matututunan ng anak natin na pinag-uusapan sa bahay, kahit yan. Kaya minsan mga anak natin nagiging curious. At hindi sila nagtatapat at hindi sila nagsasalita, nahihiya sila. Kasi maging sa loob ng bahay, hindi pinag-uusapan ang isang malusog na pag-uusap tungkol sa sex at saka sexualidad. Mami, bakit ganito siya? Bakit ganito yung nakita ko? Dapat ganito ng suot niya? Pag hindi nating tinuruan yan, baka ma-confuse, merong identity crisis, at sisihin ka kasi hindi mo tinuro sa kanya. So guys, magandang tayo ang magturo sa ating mga anak. Bagamat may eskwelahan. Pero primarily, even in the issue of sex, pinag-uusapan. Buhay mag-asawa ba? Pinag-uusapan ba yung sex o pinag-aawayan madalas? Sabi kanina ni Sir, pinag-aaway. Kailangan bang pag-awayan yan sa buhay mag-asawa? Kailangan bang pinag-aawayan yan? Di ba hindi? Kasi enjoy the pleasure. That is God-given. Nga lang may konting family planning kasi ang mahal ng bigas, 57. Pero di ba tama? 60 na ba? Sorry, di ko na alam. Bira kasi ako kumain ng kanin eh. Pero di ba dapat pinag-uusapan yan? Pag-aaralan natin. Ang sex ay disenyo ng Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo. Magandang pag-aralang dinisenyo ng Diyos ang sex para sa pag-aanak. May procreation. Mahalagang pag-aralan natin yan. At nai-enjoy para lamang sa kanyang asawang lalaki at asawang babae. Kaya kapag ang isang lugar, maraming mga nightclub, chances are ay maraming lalaking babaero. Saan kayo lugar na nakitang maraming nightclub? Sa Bukawi. Saan pa? Sa Ermita. Saan pa? Sa Kamuning at sa Pampanga. Bakit kaya marami? Maybe, ito lang maybe. Maybe Cubao, sa Laginto, sa Lagubang. Saan pa ba? Ang dami mo marami rito pumapasok sa club. Parang alam na alam nyo eh. Parang gusto nyo kaming ituro dun eh. Saan pa? Meron pa isa hugot. Saan pa, sir, yan? Saan pa? Meron pa alam si sir. Sige, sir. Saan yan? Saan yan? Sa Quezon Avenue. Hello guys. Dinisenyo ng Diyos ang sex para ma-enjoy lamang ng mag-asawa. Okay ba? So naniniwala si Pastor, sana wag niyo akong pagalitan. Ang isang mag-asawang hindi kasal, dito lang ako hingi ng tawad pero gusto kong ituwid. Ang isang nagsasamang hindi kasal, pero ini-enjoy ang sex, ay nagkakasala. Doon lang ako hindi hingi ng tawad. Kaya magandang isang araw, kakausapin nyo kami, pwede tayo magkaroon ng kasalan para itama. Kasi maraming kasabihan ng mga Pilipino, bakit kami mag-aasawa, maghihiwalay din naman kami? Bakit ka naman mag-aasawa kung maghihiwalay ka? Dapat siguraduhin mong hindi ka maghihiwalay. Meron kasi akong nakita ganun din, ang tagal nila, 40 years, naghiwalay din. Hindi naman ikaw yun Hindi ka naman gagayahin mo sila. May sarili kang asawa. At bakit magiging model mo sila? Yung iba naman ay, kasi para walang responsibilidad. Pag kami ay nagkaayawan, ang bilis kumalas. Tama ba? Dating mentalidad. Pero ulitin ko ulit guys, hindi ako hingi ng sorry. Sex outside sin is a sin. Ang isang sex sa loob ng kasalan ay nagiging pagpapala. Subalit ang isang sex na nai-enjoy ng walang basbas ng kasal, it's up to you. Kaya ako lalayo dyan. Ang sex daw ay pagpapaalala sa atin isang pagpapayag ng pangako, pagpapalagayang loob at kasiyahan, at mag-aaral tayo tungkol sa parenting, paano ba ang pagiging magulang, i-embrace natin ang katotohanan na tayo tinawag bilang isang magulang.
Hindi nating pwedeng itanggi. Maganda yung custombre ng mga Pilipino, I think mga Chinese din na pagka mga magulang natin, meron tayong kultura ng, di ba, merong extended family. Minsan mabuti, minsan hindi. Pero, nung ako'y nasa Japan, kawawa yung mga may edad doon, dinadala nila saan? Home for the aged. Tapos dinadalaw po ng mga anak nila, lingguhan. Kaya malalaman mo kung patay ng mga matatanda ron kasi nakalagay sila sa kondominium. Pag tumaas na yung mga dyaryo, hindi na tinatanggap at yun ay patay na. Sa atin, kahit na paano mapagmahal tayo sa mga magulang natin. May beauty ba ng pagmamahal? Yes. Nabasa ko lang sa Bible, ang sabi ron, children, honor your parents. Kapag nagpaparangal ang mga anak sa magulang, may pagpapalang buhay, ahaba ang buhay. So magandang pag nag-asawa tayo, hindi ibig sabihin okay nang iwanan ng mga magulang. Pag walang mag-aalaga, sumama kayo sa kanila. Kung wala talagang tagapag-alaga, kumuha kayo ng mag-aalaga. That is a sign ng pagmamahal. Magandang ang pagpapakilala sa Diyos, trabaho ng magulang, magbibigay ng kondisyong walang pag-ibig. Sana pag nagmahal tayo sa anak, hindi conditional. O anak ha, pagka nakapag third honor ka, may bago kang sapatos. O anak ha, pagka naglaba ka, bukas talagang may dagdag baong ka. Ang pagmamahal hindi conditional. Ang pagmamahal dapat unconditional. Magandang pag-aralan natin yan. Bakit may maganong klase ng parenting? Magandang makita natin paano ba magiging tamang huwaran sa ating anak. Yung pagiging modeling natin, pag-aaralan. And then magandang sanayin din natin ang ating sarili kasama ng ating pamilya. Understand your children. Alamin natin bakit ganito ba yung anak natin? Bakit ba yung anak natin nagre-rebelde? Bakit yung mga anak natin hindi sumusunod? Ano ba yung mga factors, ano mga reason? Pag-aaralan po natin yan. Bakit mahalaga yung disiplina ng walang pagsira? Yung sabi ko kanina, magandang mataas ang pagmamahal, pero may pagdidisiplina, hindi pwedeng puro disiplina, walang pagmamahal. Isa balance. Mahal mo pero hindi mo siya hinayaan sa gusto niya. Hindi puro disiplina na walang pag-ibig, isa balance. Mataas ang pagmamahal pero may issue ng pagdidisiplina. Magandang pag-aralan natin yan. And then pag-aalaga sa mga anak, trabaho natin yan, lalo ng tatay. Ma-recognize natin yung gusto ng mga anak natin, hindi pwedeng, anak, ang lolo mo teacher ka rin dapat. Nawawalan tuloy ng mga anak natin ng choice, di ba? Pag sinabi ng anak natin, Daddy, gusto ko po ito gusto ko mag-IT, di samahan natin. Minsan dahil ito yung background mo, gusto mo maging kagaya mo. Iba ka sa anak mo. So hindi po pwedeng iparehas natin yung ating gusto sa ating mga anak. Pag-aralan natin, bakit may mga ganyang klase ng mga magulang? And then, magandang nino-nurture, nilalabas natin yung kanilang kakayanan bilang mga bata. Trabaho po natin yan. And then ito yung pinakamagandang gusto kong makita nating lahat. Allocate time and room for conversation. Spend quality time to your husband, to your wife, and to your family, and to your children. Minsan ito yung kulang natin, magbigay ng oras sa kanila. Sana may oras kayo. Sana may oras kayo. This is my practice every Friday. Walang pera o wala. May date kami kay Mrs. Sa lahat ng pagkain sa rep, dinadala ko. Pumunta kami sa McDonald's. Yung kinakalog na french fries, ang issue rito may time ako. Most of the time, nasa Maynila ako to spend quality time to my daughter. Yung aking nagtatrabahong anak, tinatanong ko lang may sweldo, di ba? So para kunyari lalabas. Hindi, dad, ako na bagong sweldo ko. Style ko lang yon, di ba? Most of the time, nasa Malolos ako. Tinitingnan ko yung anak kong fourth year college. Sino ang influencer people sa kanya? Sino nagdidictate sa kanya? Sino mga kasama niya? And sometimes, nasa PUP ako, nasa Jollibee kasi may kumain yung bunso ko. Pumupunta ako just to know anong ginagawa niya. Provided na meron siyang oras para sa lahat ng bagay. It's a balanced life, mga kasama. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang pamilya, mahal mo ang trabaho mo, pero mahal mo rin yung oras mo para sa iyong mga anak. So minsan, dito yung ating yugto ng puso natin. Sinasabi ng ating mga anak natin, wala namang oras yan . Nasabi ng mami ko, daddy ko, papa ko, overtime para sa akin . Mga nanay, hindi po laging kailangan ng anak natin pera, sapatos, damit, oras. Pag-aaralan po natin yan. And then magandang bilang mga magulang, pagyamanin natin yung pananampalataya. Whatever belief na meron po tayo, magandang i-practice natin yung belief. Magandang ang kulturang Pilipino, whatever
Christian belief na sama-sama kayong nagsisimba, di ba? Madalas ang ginagawa na lang natin, anak, sama mo ko sa dasal. Ikaw naman nasa inuman o kaya nasa amang lugar. At nawawala yung bonding. At nakakaligtaan natin, minsan kailangan din ng anak natin yon at ng asawa natin. So, hindi ko sinabing Sunday by Sunday, pero magandang may oras. At turuan din natin ng kasanayan yung mga anak natin. Turuan nating magugas ng plato, simple, magligpit ng higaan, magwalis man lamang. Turuan din natin ang ating sarili dito sa ating trabaho. Paano ba yung tamang paggamit ng toilet? Paano ba yung basura? Isushoot ko na lang ba para kang si Jaworski? O kailangan medyo yung basura mo, lalagay mo man lang sa bulsa mo at may tamang lagayan. May issue rin yan. Sa ating pinagtatrabaho, di ba, yung pagkain mo, magandang nadidisiplina rin tayo. May konti tayong values dyan. And then, tinuturuan din natin sila sa sexual, kadalisayan at pag-aasawa. Naiyahanda natin yung ating mga anak. At meron tayong ilang pag-aaralang konting batas. Mga batas na sorry po nagkamali ako, kakasabi lang ni Sir. Nagpoprotekta sa pamilya, sorry. Mapag-aaralan natin ng konti yung issue ng family code. Bakit mahalaga yung family code? Bakit mahalaga na pag-aralan natin yung konting anti-violence against women and their children? Bakit mahalaga na ang lalaki hindi niya pwedeng sigawan, bastusin ang kanyang asawa, pwede kang damputin ni kapitan, may batas diyan. Hindi pwedeng suntukin ang bata na gusto natin at kapag napicturan ka, RA 7610 yan, at pwedeng pumunta ang social worker at dadamputin ka. Hindi pwedeng sa issue ng responsible parenthood ay pinupuwersa ang asawang babae at pinupuwersa ang asawang lalaki. Vice versa yan. May batas po dyan, konting pag-aaral natin. Nakabawi tayo mga guys, di ba? Nakabawi rin mga kababaihan. So lahat ng ito ay konting pag-aaral. Konting pag-aaral ng anti-rape law. Alam niyo po ba guys, bawal hawakan ang batang babae ng edad na 13 years old. Kapag lalaki ka, wag mong hahawakan ng batang babae sa balikat, kahit kapitbahay mo. Pag napicturan ka ng DSWD, pwede kang makulong. So, konting ingat, di ba? So, magandang pag-aralan natin yan. And Anti-Trafficking in Person Act, Safe Space Act, magandang bawal bastos. Napansin niyo ba kung bakit biglang kinulong sino yung huling kinulong? Si Leo Marcos ba yan? Bakit sa kinulong? Kasama siya dyan. Bagamat iniya siya, hindi naman tama yun. So any question, any volcanic reaction, any suggestion na pwede nating pag-aralan pa? Meron ba kayong kwento na pwede nating maisasabi na at the end of the session ng ating mga topic ay ito ba'y makakatulong sa atin o sa palagay natin makakadagdag ng kaalaman para bilang isang empleyado? Ano ang magiging benepisyo sa atin ito na makikita nating magiging benepisyo sa atin? Meron kaya itong benefits bilang nagtatrabaho, bilang isang magulang, bilang asawang lalaki, bilang asawang babae? Ano ba yung work ethics na pwede ko pang i-improve? Ito ba'y makakatulong sa akin? Sa inyong palagay, makakatulong po ba ito? Hindi lang kami ng feedback. Sa tingin nyo lang, makakatulong ba ito? O dito tayo sa mga bossing kila sir. Sir, kayo muna. Palagay nyo sir, yung ating mga pag-aaralan, makakatulong kayo sa kumpanya, personal? Yes, definitely makakatulong ito. If ever naman na matakal po natin yung tungkol sa family, tungkol sa may sa may work ethics natin, makaka-improve po siya. Sige, since hawak ko na rin po ang mikropono, mag-share na rin po ako. Yung mother ko kasi nung the late ages po niya, nagkaroon po siya ng stroke. Okay. So, yung time po na stroke patient po si mother, ako po ang nag-aalaga sa kanya. By that time, nung inaalagaan ko po ang mother ko, nasa may before teenager pa lang yung anak ko. So, sa akin, nakikita po ng anak ko how I treat my mother. Okay. Inalagaan ko po ng mabuti. So, sa akin, hindi po ako matatakot. By the time na ako naman po yung mangangailangan ng tulong, ang anak ko, ready po siyang tulungan ako. Okay, good.
So meron kayong setting ng example Yes. na nakita sa inyo ng anak nyo na ginawa ninyo sa inyong magulang. Good. I think this is an application na as we study ito ating mga lesson na ito, hindi lang tayo personal na matututo. At the same time, we can be a channel of blessing even sa ating opisina, maging sa ating pamilya. Na I think makikita natin, magdadagdag sa atin ito ng hindi lamang kaalaman, kundi paglago sa ating buhay pagkatao. Meron pa po ba? Punta tayo sa mga kababaihan uli. Ma'am, dito tayo kay Buntis. Ma'am, sa inyong palagay, ito bang ating pag-aaralan? Do you think meron itong magandang improvement o development sa ating opisina na makakapagdagdag sa atin ng kaalaman na pwede nating i-apply sa ating lugar na ito? Kung paano ang pakikitungo ng bawat isa na yung mga coworkers, kung yung mga magbubuting asal, kung paano nila pakikisamahan yung mga katrabaho nila. Okay. So merong issue ng progress, merong wake-up call sa atin lahat, merong pagkatuto at alam natin, at the end of this session, makita natin lahat tayo sabay-sabay na lalago, hindi lamang sa ating buhay, pananagutan sa trabaho, pananagutan sa ating kapwa kamanggagawa, at sabay-sabay tayong magkakaroon ng mataas na kaalaman kung paano ang magiging role natin sa ating pamilya bilang asawang lalaki at bilang asawang ba. Si Sir, may sasabihin. Kanina tumataas. Sige, Sir. Yes, sir. Yung para sa mga lahat ng nagtatrabaho rito sa Norte or sa Northbound or kay Sales, yung pagiging teamwork para maging maayos yung pagtatrabaho namin lahat. Okay. So makakatulong to, Sir, para sa inyong sa teamwork, sa ikagaganda ng inyong samahan bilang isang kumpanya. Anything na pwede nating may apply itong learning? Sir, si Sir. Ito rin ay si Sir sa Norte. Bago po ang lahat, nais namin pasalamat sa aming CEO sa program na ito upang kami matulungan at matuto pa na mamold pa yung aming mga kaalaman pagdating sa trabaho, sa pamilya, at sa Diyos para lalo pa kaming lumago bilang isang mabuting empleyado sa kanilang kumpanya. Malaking bagay po ito sa aming lahat upang kami matuto at patuloy pang mamold ba yung aming the way na aming pagtatrabaho, yung aming commitment sa kumpanya para ito'y lalo pang lumago. At kami, isang malaking bagay po itong programa ni Boss para sa kanya mga empleyado. Thank Salamat you. po. Naniniwala tayo, di ba? Walang katapusang pagkatuto. Hindi natatapos sa ating pagkatuto ang lahat ng bagay. Anyone? Last one? Meron bang ibang pwedeng magsalita na ano ang tingin nating magiging epekto nito sa ating buhay bilang mga nagtatrabaho, sa ating kapwa-trabahador, sa ating pamilya, tayo bilang may asawa, bilang magulang, at ang ating relasyon sa Diyos. Anyone would like to say bago tayo mag-close? And then tawagin ko si Sir. Sige, Sir. Ang pagrespeto sa mga kapwa katrabaho, sa mga boss at sa mga pamilya po. Pagrespeto at saka hindi pambabastos po sa kapwa. Good. Madadaanan po natin yung issue ng employer and employer responsibility. Ano ang dapat maging asal ko sa aking pinagtatrabahuan, sa may-ari ng pinagtatrabahuan, sa aking kapwa-trabahador, at sa aking sarili. Magandang laging damay ang sarili kasi pag sa iba lang, dapat nagsisimula sa sarili, di ba? So, last one, meron pa ba? Kasi ang mga kababaihan hindi nagsasalita, Pastor, dito naman tayo sa dulo. Gusto nating marinig ang mga nasa dulo. Sa tingin ko po, malaki po yung maitutulong para sa akin. Magiging maayos yung pakikisama sa pamilya. May matututunan ako kung paano ko mas magiging maayos yung pamilya ko po, yung pakikisama ko sa asawa ko, sa anak ko, sa mga katrabaho ko po. Good. Thank you very much. So with that, thank you very much. In behalf, ay nais ko pong tawagan si Sir bago tayo manalangin. Okay lang po bang ipanalangin po kayo?
May ilang sasabihin si sir tapos nagwawakas po. Okay lang po bang bumalik pa kami uli dito sa Lunes sa inyo? Okay lang ba? O parang ayaw nyo na? Okay lang po bang bumalik kami sa Monday? So thank you very much. So nagpapasalamat ako sa inyo lahat no na pumunta kayo dito. Itong values natin is marami ang nag-encourage sa akin na gawin ito. Kahit na malaki ang gagastusin ko, isipin nyo, no? Bawat isa sa inyo, magkano ang babayaran ko. Nakaupo lang nga kayo, may pagkain na gumagastos pa ako. Hindi ito para sa akin, ito ay para sa inyo. Gusto ko maging maganda yung buhay nyo. Dapat magsimula ito sa inyo. Hindi magsisimula sa akin. Sa bawat buhay nyo, marami kayong problema na hindi ko maintindihan kung bakit saan nanggagaling. Pero simulan nyo sa pamilya nyo. Pagka pamilya nyo ay happy yung husband nyo or partner nyo or spouse mo. Spouse mo is happy, then pag pumapasok kayo dito, magiging mas happy kayo. Pag happy kayo, productive ang ginagawa nyo, hindi kayo nag-iisip ng problema sa bahay, naging productive din kayo dito sa kumpanya, umuunlad ang kumpanya. Pag umuunlad ang kumpanya, mabibiyayaan din kayo. Last year, alam naman ninyo, ang dami natin tinapon. Natapon ko saan-saan yung mga trabaho ninyo. Pinaghirapan natin, kaso natatapon lang. Sayang. Ayoko yung makita. Sana mabigay ko na lang sa inyo. Kaso saan napunta? Sa basurahan. So ngayon, ayusin natin ang pananaw natin sa pagtatrabaho. Ito ay kumpanya natin. Pag umunlad ang kumpanya, umuunlad din kayo. Pag hindi nyo mahal ang kumpanya, napabayaan lang ninyo na, sige, magsayang lang. Pag bumagsak ang kumpanya, baksak din kayo. Ang original na kumpanya ay nasa Maynila, sila Mariel. Marami ng tao doon umuunlad ang buhay. Basta nasa tamang, lahat tama. Tama ang pamilya, tamang pananaw, tama ang pagtatrabaho, umuunlad ang kumpanya, umuunlad ang bawat isang pamilya. Gusto ko yung makita sa bawat isa sa inyo. Yun ang gusto kong mangyari. Kaso kung isa sa atin ay pinupull down yung ibang kasamahan natin, mahirap iangat. So, let's go to the basic. Values muna natin dapat pare-parehas. Para isang teamwork lang tayo, uunlad tayo. Yun ang pakiusap ko. Now, meron ibang mga tao ditong hindi sumasama dito sa values, magkakaroon tayo ng isang problema dyan. Pag hindi united tayo sa isang goal, may nanghihila sa atin, ang tawag dyan is talangka mentality, hihilaan tayo. Kailangan natin sila putulin. So yung mga hindi nag-attend dito, sabihin nyo bukas, dapat sila mag-attend. Otherwise, kailangan natin sila putulin. Okay? Kilala nyo yung mga hindi pumunta rito. So make sure, inform mo sila. Next week, may word Bex, mas mahihirapan tayo. Yung iba nadudoon sa ibang site. Pero meron tayong link, dapat makapag-attend tayo. Pag na-miss nyo yung palabas ngayon, pwede naman nyo i-request, bibigay ko kay Cynthia, doon kayo mag-ono. Pero wala nang overtime yun. Okay? At your own time mo na papanoorin. Ngayon, binabayaran ko kay overtime, agree ako. Pero pag na-miss nyo, doon kayo, you still need to watch it here para ma-witness si Cynthia. Pero walang overtime yun. Now, gusto nyo magkaroon overtime, attend kayo. Okay? This is 2 months, no? Until end of April. Para pagdating ng May, hopefully, pare-parehas na yung pananaw natin sa buhay, umuunlad na tayo. Yun ang gusto kong mangyari. Kung ayaw nyo umunlad, maiwan ka sa tabi. Kasi gusto ko umunlad. Sino ayaw umunlad dito, tabi kayo. Okay? Ganun lang ang gusto ko. Okay? Kung gusto nyo sumama sa akin, umunlad, sama kayo. Kung ayaw nyo, tabi kayo. Malinaw ba tayo? Okay? So, yung mga hindi pumunta rito, ibig sabihin, ayaw nila umunlad. Tinuturuan ko ba kayo ng mali? Okay? Gusto ko kayo iunlad. Kaso yung mga pupunta rito, marami-rami sila. Puputulin ko sila. Okay?
Kahit sino man sila. Okay? Kasi pag sila ang nagpapahila sa ating pababa, hindi tayo uunlad. Mahirap umunlad. Okay? Unless mali tinuturo ko. Tingin nyo ba mali yung tinuturo ko? Okay? So, okay tayo ha. One goal, one united dapat tayo. Hindi tayo unity ha. But dapat united tayo, okay? Para sa ikabubuti ng bawat isang tao dito. Okay tayo ha? Thank you very much ha. Papaano na lang tayo ha. Magpapa-closing prayer na lang tayo. Sige po, since na kanina pa kayo nakaupo, pwede naman tayong tumayo sa pagkakataong ito. At tayo po ay manalangin ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa napakahalagang oras at panahon na ipinagkalob niyo po sa bawat isa na narito upang makita nila at marinig yung kung ano po yung mga bagay na dapat nilang matutunan habang sila po ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito. At para ito ay mas maging epektibo, ay matutunan naming unahin na ayusin ang aming mga personal na buhay, sa aming pamilya, ang pakikitungo sa asawa at sa mga anak. Para nang sa ganon, kung maayos ang aming mga pag-iisip mula pa lamang sa tahanan, ay magiging maayos din ang aming pagtatrabaho. Kaya salamat po sa kumpanyang ito na pinanguna ni Sir Jose para ang mga empleyado na nagtatrabaho sa kumpanyang ito ay mas lalong umunlad at maging mas mabuti at huwarang empleyado na pare-parehas may kinabang, sama-samang uunlad at magiging mapayapa ang buhay. Salamat po, pagpalain niyo ang bawat isa sa pag-uwi, datnan ng bawat isa ang kanilang mga pamilya na nasa maayos na kalagayan. At nang sa ganon, sa mga susunod na mga araw, ay magiging masaya sila na magtatrabaho sa bawat araw. Salamat po. Loobin niyo po na sa susunod, magkita-kita kaming muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.